Huwag maingay. Pakiusap ng matanda. Ang mga mata niya ay nakatitig sa kawalan. Hindi sa akin, kundi sa bintana. Sa likod ko. Sinubukan kong ngumiti, kahit na may kung anong malamig na gumapang sa batok ko. Ilang linggo ng ganito si Tatay Baste, simula noong pumanaw si Lola. Laging tulala, laging nakikinig sa isang bagay na ako lang ang hindi nakakarinig. Hinawakan ko ang kanyang braso. Payat na ito. Ang balat ay maluwag na sa buto, ngunit ang paghawak niya sa rehas ng bintana ay tila bakal. "Tay, pumasok na po tayo," sabi ko ng mahinahon. "Lumalakas na ang ulan. Baka po kayo magkasakit." Ang hangin ay sumisipol sa mga siwang ng lumang bintana, at sa labas, ang hagupit ng ulan ay parang walang katapusang pag-iyak. Ang buong paligid ay nababalot sa dilim, maliban sa liwanag mula sa nag-iisang bombilya sa aming kusina. Sa kabila ng bakuran, ang tubuhan, isang itim na dagat ng mga talahib na sumasayaw sa galit ng hangin. Doon nakatitig si Tatay. Nandyan sila. Bulong niya ulit. Ang boses ay garalgal na parang tuyong dahon. Naghihintay. Bago pa man ako makasagot, biglang tumahimik ang lahat. Nawala ang sipol ng hangin, nawala ang pagaspas ng mga dahon. Pati ang koro ng mga kuliglig at palaka na kanina lang ay kay ingay, biglang naputol. Ang tanging natira ay ang ritmo ng ulan at ang kabog ng sarili kong dibdib. Nakita ko ang paglaki ng mga mata ni Tatay Baste. Hindi na ito tulala. Puno ito ng pagkamangha at ng purong takot. Tumingin siya sa akin. Isang mabilis na sulyap. Isang huling pagkilala. Ibunuka niya ang kanyang bibig. Isang salita, walang tunog. Isang salitang nilunod ng katahimikan. At pagkatapos, isang puwersang hindi nakikita ang humablot sa kanya mula sa bintana. "Tatay!" Isang sigaw na pinunit ang lalamunan ko. Sinubukan kong humawak, sinubukan kong humila, ngunit para akong bumubuno sa hangin. Ang mga kuko ko'y sumabit sa kwelyo ng kanyang damit, sa pisi ng agimat na lagi niyang suot. Narinig ko ang pagkalagot ng pisi. Naramdaman ko ang makinis na bato sa aking palad. Ngunit ang bigat ng katawan niya, nawala. Ang mga paa niya'y kumakaluskos sa basang lupa, papalayo, palayo, patungo sa kadiliman ng tubuhan. Hindi siya sumisigaw, hindi siya lumalaban. Tila isang manikang basahan na kinakaladkad ng isang higanting bata. At sa isang iglap, nilamon na siya ng gabi. Naiwan ako. Nakaluhod sa sahig. Dako di ba makog, basang-basa ng ulan na pumapasok sa bukas na bintana. Nanginginig. Ang tanging hawak ko ay ang agimat na bato. Tiningnan ko ito. May lamat na ito sa gitna. At habang tinititigan ko, dahan-dahan itong nabiyak sa dalawa. Ang init nito'y biglang nawala. Ang natiray 2 piraso ng malamig na bato sa aking nanginginig na kamay. Wala akong nagawa kundi ang mapahikbi. Isang tunog ng pagkatalo. Ang aking mga daliri ay nanatiling nakakuyom sa 2 piraso ng bato. Ang aking noo ay nakasubsob sa malamig na semento. Ulan at luha at sipon, lahat naghahalo sa aking muka. Sa gitna ng aking pagtangis, isang pamilyar na kaluskos ang pumuno sa katahimikan. Dahan-dahan kong itinaas ang aking ulo. Ang lumang radyo. Iyong debaterya na regalo ko pa kay tatay noong Pasko.
Umilaw ang maliit na dial nito, isang kulay kahel na gasgas sa dilim. At mula sa speaker nito, isang mahinang tunog ng static, parang alon sa dalampasigan ng buhangin. At sa ilalim ng kaluskos na iyon, isang boses. Hindi malinaw, hindi lalaki, hindi babae. Parang isang salitang binubulong mula sa napakalayo, sa ilalim ng tubig, pilit na umaabot sa akin. Mama Temma, lahat. At pagkatapos, namatay ang ilaw ng radyo at ang katahimikan ay bumalik, mas mabigat, mas masakit kaysa kanina. Ilang araw ang lumipas. Ang bahay ay napuno ng mga tao, ngunit hindi ko kailanman naramdaman ang ganitong klaseng pag-iisa. Walang kabaong sa gitna ng sala. Tanging isang mesa na may puting mantel, isang litrato ni Tatay Baste na nakangiti, at 2 kandilang patuloy na sinusubok patayin ng hangin mula sa bintana. Isang lamay na walang pinaglalamayan. Ang mga bisita ay bumubulong. Chismis. Naririnig ko sila kahit hindi ko sila tingnan. Kawawang Baste, sabi ng isa. Kinuha daw ng mga tagalupa, bulong ng isa pa. Baka naman, nagtanan lang ang matanda. Hindi ko sila sinasagot. Nakaupo lang ako sa isang sulok. Ang mga kamay ko ay nasa loob ng aking bulsa. Mahigpit na hawak ang 2 piraso ng agimat. Sa bawat oras na lumilipas, naririnig ko sa aking isipan ang kaluskos ng radyo at ang bulong na iyon. Isang tinik na bumaon sa aking utak, isang tinik na bumaon sa aking utak. At sa bawat pagsubok kong bunutin ito, lalo lang itong lumalalim. Sa 3 gabi, habang nagkakape ang mga nakikipaglamay, narinig ko ang pangalan ni Aling Remedios. Siya raw ang huling makakapagsabi kung ano ang nangyari sa isang nawawala. Ang iba'y tumawa. Ang iba'y nag-antanda ng krus. Para sa akin, iyon ay hindi chismis. Iyon ay isang direksyon. Hindi na ako nagpaalam. Lumabas ako sa likurang pinto, sa gitna ng ambon na hindi tumitila. Ang hangin ay malagkit at mabigat, at may dala itong amoy ng mga bulaklak ng sampagwita. Napakalakas. Parang may nakasabit na kwintas sa aking leeg, pero wala namang tanim na sampagwita sa buong barangay namin. Ang bahay ni Aling Remedios ay nasa dulo ng isang magkipot na eskinita, nakatago sa likod ng isang dambuhalang puno ng balete. Gawa sa kahoy at sawali. At ang tanging liwanag ay mula sa isang kandila na sumasayaw sa loob. Kumatok ako. Ang pinto'y bumukas ng may mahinang langit-ngit. Isang mukhang kasing kulubot ng tuyong dahon ang sumilip sa akin. Ang mga mata niya'y malalim. Parang 2 maitim na balon na nakakita na ng mga bagay na hindi dapat makita. Baste, sabi niya. Hindi isang tanong. Pumasok ka. Di sa loob ang amoy ay pinaghalong mangboboyday mga dahon ng bayabas, insenso, at matagal ng panahon. Umupo ako sa isang maliit na bangko at inilapag niya sa harap ko ang isang basong may maiinit na salabat. Hindi siya nagtanong. Hinintay niya lang akong magsalita. Ikinuwento ko ang lahat. Ang pagtitig ni tatay sa tubuhan. Ang biglaang pagtahimik, ang paghila, ang agimat na nabiyak. Pero hindi ko binanggit ang radyo. Nakakahiya. Baka isipin niyang nababaliw na ako sa pagluluksa. Tumango-tango si Aling Remedios. Ang kanyang mga mata ay nakapikit. 40 araw, bulong niya. Sa loob ng 40 araw pagkatapos pumanaw, ang kaluluwa ay nasa pagitan pa. Naglalakbay, nalilito, naghahanap ng daan pa uwi.
o ng daan patungo sa kabilang buhay. Binuksan niya ang kanyang mga mata at ang tingin niya ay tumagos sa akin. Mapanganib ang mga panahong ito. Ang isang kaluluwang ligaw ay madaling matawag ng kahit ano. Kailangan ko siyang mahanap, sabi ko. Isang desperasyon ang kumapit sa aking boses. Kailangan kong malaman kung ano ang nangyari. May mga bagay na hindi dapat hinahanap, iho. Sagot niya, ang boses niya ay mahigpit. Huwag mong galawin ang hindi mapakali. Sa pagkadismaya, inilabas ko mula sa aking bulsa ang 2 piraso ng agimat at inilapag sa mesa. Napatingin si Aling Remedios dito. Ang kanyang mga labi ay bahagyang umuurong. Nakita ko ang pagbabago sa kanyang mukha. Ang babala ay napalitan ng awa. Bumuntong hininga siya, isang tunog na parang galing sa ilalim ng lupa. May isang sinaunang ritual, sabi niya ng mabagal. Tila pinipili ang bawat salita. Ang pagtawag sa nawawala. Isang panawagan sa mga kaluluwang hindi matahimik. Isang paraan upang humingi ng sagot. Isang kislap ng pag-asa ang sumibol sa aking dibdib. Ito na. Ito ang sagot. Ngunit hinawakan niya ang aking kamay. Ang balat niya ay malamig at tuyo. Pero mag-ingat ka, iho. Mariin niyang sabi. Bawat pagtawag ay may posibleng sumagot. At sa pagtawag ng maling pangalan, tinitigan niya ako ng diretso sa mata. Nagbubukas ka ng maling pintuan. Umalis ako sa bahay niya na ang mga salitang iyon ay umuugong sa aking tainga. Isang babala. Pero para sa akin, isa rin itong instruksyon. Ang takot sa loob ko ay malaki. Pero mas malaki ang aking pangungulila. Mas malakas ang pangangailangan kong makarinig ng kahit ano, kahit isang huling paalam. Hindi ko nahihintayin ang ika-40 araw. Gagawin ko ito ngayong gabi. Habang naglalakad ako pabalik, mahigpit kong hinawakan ang basag na agimat at ang tanging pangalang paulit-ulit sa aking isipan ay ang pangalan niya, Tatay Baste. Ang kusina ay naging aking munting simbahan. Ang mesa ay ang aking altar. Inilatag ko ang mga gamit ni Tatay Baste na tila mga relikya. Ang kanyang paboritong kupasing t-shirt na amoy lupa at tabako pa rin. Ang luma niyang rosaryong gawa sa kahoy. At ang litratong kupas kung saan karga-karga niya ako noong bata pa ako. Nagsindi ako ng 3 kandila. Ang kanilang apoy ay naging 3 gintong patak ng liwanag sa karimlan. Ang anino ko sa dingding ay isang higanteng nagbabantay. Sa labas, ang ulan ay patuloy sa kanyang marahas na pagbuhos. Pumikit ako. Huminga ng malalim. Sinubukan kong alisin ang babala ni Aling Remedios sa aking isipan. Ang tanging kailangan ko ay ang alaala ng aking lolo. Ang kanyang tawa, ang init ng kanyang yakap, ang pakiramdam ng seguridad kapag siya ay nasa paligid. At nagsalita ako sa katahimikan, hindi pa sigaw, kundi isang malinaw at desperadong tawag. Tatay Baste, nasaan na po kayo? Umuwi na po kayo, tay. Sa sandaling lumabas ang pangalan niya mula sa aking mga labi. Sa sandaling humalo ito sa hangin ng gabi, huminto ang ulan. Hindi dahan-dahan. Biglaan. Tila isang kamay ang pumindot sa isang buton at pinatahimik ang langit. Ang ingay na kanina lang ay nakabibingi ay napalitan ng isang katahimikang mas nakakatakot. Pagkatapos, ang apoy ng 3 kandila. Hindi ito namatay. Nag-inat ito pataas. Ang apoy ay naging manipis at asul. Sumasayaw na parang 3 masasamang espiritu.
At isa-isa, pft, 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 namatay na tila hinipanan ng isang hiningang walang katawan. Isang malamig na hangin ang gumapang sa aking balat. Isang lamig na hindi galing sa labas, kundi galing sa loob mismo ng bahay. Isang lamig na may dalang bigat, na may dalang amoy ng basang lupa. At ang radyo, bumukas na naman. Ang static ay mas malakas ngayon, mas malupit. At ang boses, mas malinaw. Mas sa malapit. Hindi na ito isang bulong mula sa malayo. Ito'y isang bulong na nasa loob na ng kwarto. Nasa likod ko. Nasa tabi ng aking tainga. Nagsimulang manginig ang mga bagay-bagay. Ang baso sa mesa ay umugong. Ang kutsara sa plato ay kumalansing. At mula sa itaas, sa aming maliit na kisame, isang tunog ang gumimbal sa akin, isang kaluskos, mahina sa simula, pagkatapos ay lumakas, ang tunog ng isang bagay na mabigat, na kinakaladkad sa sahig na kahoy. Hindi ito si tatay. Ang pag-asa sa aking dibdib ay biglang naging yelo. Napuno ito ng purong dalisay na takot. Mali ang lahat ng ito. Ang pinto, kailangan kong buksan ang pinto. Sa gitna ng aking pagpapanik, ang aking mga mata ay napadako sa maliit na altar sa sulok. Sa larawan ng aking ina, ang kanyang nangngiti ay tila isang pangungutya sa aking katangahan. Anong ginawa ko? Dinala ko ang lagim sa aming tahanan. Dinala ko ito sa pamamahinga ng aking mga magulang. Bang! Isang malakas na kalabog ang halos magpatalon sa aking puso, palabas ng aking dibdib. Ang pinto sa harapan. Kusang bumukas ito ng may nakakabinging puwersa. Ang hangin at ambon ay humagupit paloob kasama ang mga tuyong dahon. At sa may pintuan na babalot ng dilim, nakatayo ang isang lalaki. Ang kanyang anyo ay isang itim na silweta laban sa kulay abong gabi. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makahinga. Ang lalaki ay humakbang papasok. Ang tunog ng kanyang basang sapatos sa sahig ay isang mabagal. Sinasadyang banta. Tumingin siya hindi sa akin, kundi sa mesang pinagdausan ko ng ritual. Pagkatapos, ang kanyang mga mata ay dumapo sa akin. Anong tinawag mo? Tanong niya. Ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may talim. Isang talim na humiwa sa katahimikan at sa aking takot. Nakatayo lang ako roon, parang isang posteng binuhusan ng yelo. Ang mga salita ay natigil sa aking lalamunan, tinunaw ng takot. Ang lalaki ay humakbang papalapit at sa liwanag na nagmumula sa bintana, nakita ko na ang kanyang muka. Hindi siya mukhang taga dito. Maikli ang kanyang buhok, seryoso ang kanyang mga mata. At ang suot niyang itim na jacket ay tila himpala hindi nababasa ng ulan. Hindi kita sasaktan, sabi niya. Itinaas ang kanyang mga kamay para ipakita na wala siyang dala. Pero kailangan kong malaman, anong pangalan ang binigkas mo? Hindi ako sumagot. Ipinikit ko ang aking mga mata. Inaasahan na pagmulat ko ay isa lang itong masamang panaginip. Pero pagmulat ko, nandoon pa rin siya, matiyagang naghihintay. Sino ka? Iyon lang ang salitang nagawa kong bigkasin. Dario, sagot niya. Isa akong folklorist. Pinag-aaralan ko ang mga kwentong bayan, mga ritual, mga nilalang na hindi nakikita. Tumingin siya sa mga gamit sa mesa. At mukhang nakahanap ako ng isa.
Lumuhod siya at kinuha ang isa sa mga natunaw na kandila. Inamoy niya ito. Beeswax at dahon ng laurel, isang panawagan. Pagkatapos ay tiningnan niya ako. Ang kanyang mga matay matalas, mapanuri. May nawawala sa iyo, hindi ba? Tumangulang ako. Hindi siya mukhang kontento sa sagot ko. Inilabas niya mula sa kanyang bulsa ang isang maliit na itim na aparato. Parang isang recorder. May mga maliliit na ilaw ito at isang digital screen. Hindi. Sobo, di ako napadaan lang dito baste. Sabi niya. Alam niya ang pangalan ko. Naramdaman ko ang pagtaas ng mga buhok sa aking braso. Ang mga gamit ko. Nakasagap sila ng isang spiritual sound event. Isang malakas na pagbabago sa enerhiya. Dito mismo, sa bahay mo. Ilang minuto lang ang nakalipas. Itinutok niya ang aparato sa akin. Pindot niya ang isang buton. Mula sa maliit na speaker umalingaw-ngaw ang pamilyar na static. Ang tunog mula sa radyo. At pagkatapos, ang boses. Kalat. Pero may kasama ito ngayon. Isang tunog na matinis at nakakakilabot. Parang tunog ng mga kuko na kinakaskas sa isang piraso ng metal. Napaurong ako. Ang aking likod ay tumama sa pader. Ang tunog na iyon ang tunog ng purong kasamaan. Narinig mo na yan, hindi ba? Tanong ni Dario. Pinatay ang recorder. Ang mga ganitong nilalang, ang mga kumakain ng kaluluwa. Naaakit sila sa matinding pighati. Para kang isang parola sa gitna ng isang madilim na karagatan. At ang ritual mo kanina, hindi ka tumawag. Nagbukas ka ng pinto. Ang kanyang mga mata ay napunta sa aking kamay na mahigpit pa ring nakakuyom. Anong hawak mo? Dahan-dahan, binuksan ko ang aking palad. Ang 2 piraso ng agimat ay nandoon. Malamig at walang buhay. Kinuha niya ito. Tiningnan ng maigi. Isang pananggalang, sabi niya, basag na. Ibinalik niya ito sa akin. Kaya kanila pinuntirya. Mayroon kang marka. Hindi kita maintindihan, sabi ko. Ang boses ko'y nanginginig. Tumingin sa akin si Dario. At sa isang saglit, ang talas sa kanyang mga mata ay nawala. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim. Isang bagay na pamilyar. Kalungkutan. Dumukot siya sa kanyang pitaka at naglabas ng isang litrato. Kupas na ito at may tupi sa mga gilid. Ipinakita niya sa akin isang babaeng nakangiti. Malabo ang kuha, pero ang ngiti niya ay malinaw. Nawalan din ako. Sabi niya ng mahina. Matagal na, pero hindi ko siya tinawag. Dahil alam kong may ibang maaaring sumagot, ibinalik niya ang litrato sa kanyang pitaka. Ang sandaling iyon ng pag-unawa ay nag-ugnay sa aming dalawa. Hindi na siya isang estranghero. Isa na siyang kasama sa pighati. Tumayo siya at muling inilibot ang kanyang tingin sa kabahasayan. Ang kanyang mga mata ay hindi na nakatingin sa akin, kundi sa mga anino, sa mga sulok na hindi inaabot ng liwanag. Ang enerhiya malakas pa rin, bulong niya. Ang pinagmulan nito, hindi lang ikaw, mas malalim, mas matagal na. Ang kanyang tingin ay huminto sa isang madilim na sulok ng sala. Sa isang bagay na palagi kong nakikita pero hindi pinapansin. Isang bagay na bawal galawin. Itinuro niya ito. Yung baul na yon. Tumingin siya sa akin. Ang kanyang seryosong ekspresyon ay bumalik. Kaninong baul yan?
Ang mga salita ay lumabas sa aking bibig na parang isang pag-amin sa isang kasalanan. Kay Mama, ang baul, ang tanging bagay na naiwan niya, bukod sa iilang litrato. Isinara ito ni Tatay Baste pagkatapos ng libing niya at mula noon, hindi na ito nabuksan. Huwag mong gagalawin, lagi niyang sabi. Mga gamit lang yan na magpapalungkot sa'yo. Ngayon, naiintindihan ko na. Hindi lungkot ang ikinatatakot niya. Lumapit si Dario sa baul. Pinagpag niya ang makapal na alikabok sa ibabaw nito. Gawa ito sa maitim at mabigat na kahoy na nara at ang kandado nito'y kinain na ng kalawang. Kailangan nating buksan. Sabi niya, tumingin sa akin. Isang bahagi ko ang gustong sumigaw ng huwag, isang paggalang sa habilin ni Tatay. Isang takot sa kung anuman ang nasa loob. Ngunit ang imahe ng aking lolo na kinakaladkad papunta sa tubuhan ay mas malakas tumango ako. Walang susi. Kumuha si Dario ng isang piraso ng bakal mula sa kanyang bag at pagkatapos ng ilang sandali ng pagkalikot, isang matinis na kalansing ang umalingaw-ngaw sa aming munting sala. Bumukas ang kandado. Nagkatinginan kami ni Dario. Isang huling pagkakataon para umatras. Huminga ako ng malalim at itinaas ang mabigat na takip ng baul. Ang unang humagupit sa amin ay ang amoy. Hindi amoy ng lumang damit o ng naphthalene balls. Ito ay amoy ng mga tuyong bulaklak, ng kalachuchi, ang amoy ng sementeryo at ng mga lihim na matagal nang tinago. Sa pamatailalim ng takip ang aming inaasahan ay mga bestida, mga lumang sulat, mga alaala ng isang ina. Pero ang nakita namin ay iba. Walang damit. Ang laman nito ay mga maliliit na supot ng tela na tinali ng abaka. Bawat isa'y may lamang iba't ibang uri ng pinatuyong dahon at ugat. May mga batong may kakaibang hugis at kulay na tila pinulot mula sa ilog. At sa ibabaw ng lahat, 3 makakapal na kwaderno na nababalutan ng balat ng hayop. Kinuha ko ang pinakaitaas. Mabigat ito. Ang mga pahina ay dilaw na at marupok. Binuklat ko ito. Ang sulat, pamilyar pero banyaga. Tagalog ito, pero malalim na Tagalog. Ang uri na ginagamit sa mga lumang libro. Ang mga salita ay isinulat ng may kakaibang kaligrapya. Tila mga simbolo. May mga drawing ng buwan sa iba't ibang yugto nito. At mga konstelasyon ng bituin na hindi ko kailanman nakita sa langit. Ano to? Bulong ko, sa sarili ko, higit kanino man, para akong nagbabasa ng wika ng ibang mundo. Pakiramdam ko'y ang nakuing padikipabam ko'y isang estranghero sa sarili kong ina. Habang binubuklat ko ang mga pahina, isang maliit na litrato ang nahulog mula sa pagitan ng mga ito. Pinulot ko ito. Ang litrato ng aking ina noong dalaga pa siya. Nakangiti siya. Ang buhok niya'y mahaba at kumikinang sa ilalim ng araw. Isang nangiting hindi ko kailanman nakita sa personal. Ngunit hindi ang nangiti niya ang nakakuha ng aking atensyon, kundi ang nasa kanyang pulso. Isang pulseras na gawa sa maliliit na itim na buto. At sa gitna nito, isang palawit, isang simbolo, isang bilog na may 3 linya sa loob na parang mga alon. Tumingin ako sa kwaderno. Doon, sa bawat pahina, ang parehong simbolo ay iginuhit sa mga sulok na parang lagda ng mayakda. Ang aking ina na ang alam ko lang ay mahilig sa paghahalaman at namatay sa sakit.
ay may-ari ng lahat ng ito. Baste, tawag ni Dario. Ang boses niya ay mahina, ngunit may bigat. Kinuha niya ang kwaderno mula sa aking mga kamay at mabilis na binuklat ang mga pahina. Ang kanyang mga matay, mabilis na nag-iiskan, na tila may hinahanap siyang partikular na salita. Huminto siya sa mga huling pahina. Ang magandang kaligrapya ay biglang naging magulo. Garapal, tila isinulat ng nanginginig ng nagmamadali. At sa huling pahina, isang salita, isinulat ng paulit-ulit. Kinaskas sa papel gamit ang tinta na halos bumutas na sa pahina. Malakat. 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 At sa tabi ng pangalang iyon, isang drawing, isang mabilis at desperadong guhit. Hindi ito mukhang tao. Ang katawan ay manipis at baluktot. Ang mga braso't binti ay napakahaba, parang mga sanga ng patay na puno. At nakatayo ito sa gitna ng isang tubuhan. Kasabay ng pagbasa ko sa pangalan, narinig ko ito. Isang mahinang-mahinang bulong sa hangin. O baka sa loob lang ng aking ulo. Malakat. Ang pangalang yon, parang isang sumpa na biglang binigkas ng malakas sa loob ng aming tahimik na bahay. Naramdaman kong muling lumamig ang hangin. Isinara ni Dario ang kwaderno ng may diin. Na tila sinusubukang ikulong muli ang pangalan sa loob ng mga pahina. Kailangan nating malaman kung ano ang ibig sabihin ng mga ito, sabi niya. Ang kanyang boses ay seryoso. At may kilala lang akong isang tao na posibleng makabasa nito. Hindi na niya kailangang sabihin kung sino. Ang amoy ng insenso at mga tuyong dahon ay tila bumalik sa aking pangamoy. Si Aling Remedios. Ang paglalakbay pabalik sa bahay ni Aling Remedios ay mas nakakakilabot kaysa sa una. Ang bawat anino ay tila mas mahaba. Ang bawat kaluskos ng mga dahon ay parang mga yabag na sumusunod. Dala-dala ni Dario ang isa sa mga kwaderno na parang isang bombang anumang oras ay maaring sumabog. Nang buksan ni Aling Remedios ang pinto at makita kami, hindi siya nagulat. Tila inaasahan na niya kami. Ang kanyang mga mata ay agad na napunta sa kwadernong hawak ni Dario. Pumasok kayo, sabi niya. Isang pagod ang bakas sa kanyang boses. Dalian ninyo. Sa loob, sa liwanag ng kanyang lampara, inilatag ni Dario ang kwaderno sa maliit na mesa. Binuklat niya ito sa pahina kung saan nakasulat ang pangalang Malakat. Sa sandaling makita ito ni Aling Remedios, humugot siya ng isang matalim na hininga. Ang kanyang muka ay biglang namutla at ang mga kamay niya'y bahagyang nanginig. Kinuha niya ang kanyang rosaryo na nakasabit sa dingding at mahigpit itong hinawakan. Saan ninyo ito nakuha? Tanong niya. Ang kanyang bighating boses ay isang bulong. Sa baul ng nanay ko po, sagot ko. Tumingin siya sa akin at ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyong hindi ko mawari. Isang pinaghalong awa at takot. Dahan-dahan, isinara niya ang kanyang mga mata at nagsimulang magsalita. Hindi bilang isang tagasalin, kundi bilang isang taong muling binubuhay ang isang masakit na alaala. Ang nagsulat nito, si Lyra. Sabi niya, binanggit ang pangalan ng aking ina. Isa siyang babaylan. O mas tamang sabihin, isang nagsasanay na maging babaylan. Ipinanganak siyang may kakayahang makarinig at makipag-usap sa mga hindi natin nakikita. Sa mga espiritu ng lupa, ng tubig, ng hangin.
para akong binuhusan ng malamig na tubig. Ang aking ina, isang babaylan. Maraming taon na ang nakalipas. Patuloy ni Aling Remedios, ang kanyang mga mata ay nakapikit pa rin. Ang ating baryo ay tinamaan ng isang matinding tagtuyot. Namamatay ang mga pananim. Nagkakasakit ang mga bata. Walang ulan. Sa kanyang pagnanais na tumulong, sinubukan ni Lyra na gawin ang isang mapanganib na ritual. Ang pagtawag sa isang diwata, isang makapangyarihang espiritu ng lupa, upang basbasan muli ang ating lupain. Ang kanyang boses ay nagsimulang manginig. Pero siya ay bata pa, kulang sa karanasan. Ang ritual ay nangangailangan ng perpektong balanse, ng paggalang at lakas. Isang maling bigkas, isang maling handog, at nagkamali siya. Ang espiritong kanyang tinawag ay dumating, ngunit hindi bilang isang tagapagligtas. Ang lakas ng panawagan ni Lyra ay napakalakas, ngunit ang kanyang kontrol ay mahina. Ang diwata, nasira, nabulabog. Ang diwa nito'y nabaluktot sa galit at pagkalito. Hindi na ito isang tagapag-alaga. Dahan-dahan niyang binuklat ang mga pahina na tila alam na alam kung saan hahanapin ang mga salita. Tinawag ito ng mga matatanda na malakat. Ibig sabihin, ang naglalakad. Pagsasalin ni Dario na tila ngayon lang naunawaan ang lahat. Tumango si Aling Remedios, ang naglalakad sa pagitan, isang espiritong hindi nakabilang sa mundo ng mga diwata. Ngunit hindi rin kabilang sa atin. Isang nilalang na natrap, na naghahanap ng isang bagay na hindi na niya mahahanap. Isang aninong naglalakad sa mga tubuhan, dala-dala ang uhaw na hindi mapapawi at ang galit na hindi mamamatay. Binuklat niya ang huling pahina. Ginawa ni Lyra ang lahat para itama ang kanyang pagkakamali. Ginamit niya ang natitira niyang lakas, ang sarili niyang buhay, para lumikha ng isang selyo, isang harang, isang kulungan na gawa sa kanyang sariling dugo at kaluluwa para ikulong ang malakat sa tubuhan. Habang nagsasalita si Aling Remedios, ang apoy ng lampara sa gitna ng mesa ay biglang umapoy ng malakas. Nagliyab ito pataas, halos abuting ang kisame, at nagbuga ng itim na usok. Isang malakas na hangin ang pumasok mula sa mga siwang ng dingding, na may dalang amoy ng nabubulok na miya. At sa isang iglap, namatay ang apoy. Nalunod kaming tatlo sa ganap na kadiliman. Ang tanging maririnig ay ang aming nanginginig na paghinga at ang nakakabinging katahimikan mula sa labas. Hinawakan ni Aling Remedios ang aking kamay sa dilim. Ang kanyang balat ay nagyayelo. Ang selyo ay itinali niya sa kanyang sariling dugo. Bulong niya. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Ang selyo ay hihina kapag ang pighati ng kanyang anak ay umabot sa lupang ito. Isang realisasyon, malamig at matalim na parang patalim, ang tumusok sa aking puso. Ang pagluluksa ko para kay Lola, ang pagkawala ni tatay, ang aking desperasyon. Ako ang nagpahina sa selyo. Hindi kanya hinahanap, baste. Patuloy ni Aling Remedios. Ang kanyang hininga ay amoy takot. Siya ay naaakit sa iyo. Dahil sa iyong dugo. Nararamdaman niya ang ina mo. At sa pamamagitan mo, hinahanap ka niya para mahanap siya. At sa pamamagitan mo, gusto niyang makalaya. Ang mga sumunod na araw ay parang isang panaginip na ayaw matapos. Ang bigat ng katotohanan
ay parang isang malaking bato na nakadagan sa aking dibdib. Ang aking ina, isang bayani na nagkamali. At ako ang naging susi sa paggising ng isang bangungot. Ang barangay ay nagbago. Hindi na ito ang tahimik na lugar na aking kinalakihan. Ang hangin ay tila mas mabigat, ang mga gabi ay mas madilim. Ang mga tsismis sa lamay ni tatay ay napalitan ng mga bulungan ng takot. Nagsimula sa mga aso. Ang mga asong kalye na dati miingay tuwing gabi ay biglang nawala. Ang tanging natira ay ang mga putol na kadena at ang nakakakilabot na katahimian. Pagkatapos, ang mga manok ni Mang Cardo, isang umaga, natagpuan na lang niya ang kanyang kulungan na bukas at walang laman. Walang dugo, walang balahibo. Tanging ang bakas ng isang bagay na malaki at mabigat na dumaan sa putik. Ngunit ang pinakakakilakilabot sa lahat ay nangyari sa ikatlong gabi pagkatapos ng aming pag-uusap kay Aling Remedios. Nagising ako sa isang sigaw ng isang ina. Mabilis akong bumangon at sumilip sa bintana. Sa kabilang kalsada, sa bahay ni na Aling Nita, nakabukas ang lahat ng ilaw. Si Aling Nita ay nasa labas, umiiyak, hawak-hawak ang kanyang 8 taong gulang na anak na si Maya. Ang bata ay nakatingin sa kawalan, ang kanyang mga paa ay puno ng putik. Nagising na lang ako. Wala na siya sa tabi ko. Humahagulhol si Aling Nita. Nakita ko siyang naglalakad papunta sa tubuhan. Sleepwalking kinabukasan. Hindi lang si Maya ang naglakad sa pagtulog. 2 pang bata mula sa kabilang kalye. Ang kwento ay pare-pareho. Nagising ang mga magulang, wala ang kanilang anak at natagpuan silang naglalakad na tila hinihila ng isang hindi nakikitang tali patungo sa kadiliman ng tubuhan. Ang takot sa barangay ay naging parang isang sakit na nakakahawa. Ang mga bintana ay nagsasara bago pa man lumubog ang araw. Ang mga pintuan ay nilalagyan ng karagdagang trangka. Ang mga bata ay hindi na pinapalabas ng bahay. Ang aming munting baryo ay naging isang kulungan na kami mismo ang gumawa. Si Dario ay hindi umalis. Madalas siyang nasa bahay ko. Ang kanyang mga aparato ay nakakalat sa mesa. Ang mga ilaw sa kanyang recorder ay kumikislap ng mas madalas ngayon. Ang aktibidad ay tumataas. Sabi niya isang gabi, ang kanyang mukha ay seryoso habang tinitingnan ang isang metro na umuugong. Parang isang lindol na malapit ng sumabog. Anuman ang nilalang na iyon, lumalakas siya. At ginagamit niya ang mga bata, ang kanilang inosenteng enerhiya, bilang panggatong. Ang bawat salita niya ay parang isang suntok sa aking sikmura. Ang aking kasalanan, ang aking pighati. Ito ang sanhi ng lahat. Ito ay hindi na lang tungkol sa akin at sa aking pamilya. Ito ay tungkol na hamtapoy. Akito na sa tiungon na sa kaligtasan ng lahat. Nakatayo ako noon sa aming bintana. Nakatingin sa bahay ni Aling Nita. Nakita ko si Maya na nakaupo sa kanilang hagdanan. Yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Hindi na siya ngumingiti. Hindi na siya naglalaro. Nakatingin lang siya sa direksyon ng tubuhan na tila may hinihintay. At sa sandaling iyon, nakita ko ang refleksyon ng aking sarili sa kanya. Ang isang batang nawalan. Ang isang batang tinatawag ng isang bagay mula sa dilim. Humarap ako kay Dario. Kailangan nating gawin ang isang bagay. Sabi ko,
Isang determinasyon ang pumalit sa takot sa aking puso. Hindi na ako pwedeng magtago. Kailangan natin itong pigilan. Tumingin siya sa akin. Isang tango ng pagsang-ayon sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang malakas na katok ang yumanig sa aming pinto. Hindi isang normal na katok. Isang desperadong pagpupumiglas. Mabilis naming binuksan ang pinto. Si Mang Cardo, ang may-ari ng mga manok, ang nasa labas. Ang kanyang muka ay basang-basa ng pawis at luha. Si Ana! Sigaw niya, halos hindi makahinga. Ang apo ko! Nagising ako! Wala na siya! Tumingin kami sa direksyon na kanyang itinuturo. Sa dulo ng kalsada, patungo sa tubuhan. At sa ilalim ng maputlang ilaw ng buwan, isang maliit na anino. Isang batang babae na nakaputing bestida, dahan-dahang naglalakad, at mula sa bibig ng bata, isang boses ang lumabas, hindi boses ng isang bata, isang boses na malamig, garalgal, at napakatanda, at tinatawag nito ang pangalan ng aking ina, Lyra. Ang gabing iyon ay isang mahabang sigaw na hindi natapos. Hinabol namin ang maliit na katawan ni Ana. Si Dario sa unahan, ako sa likod. Sa bawat hakbang namin, tila mas bumibigat ang hangin, mas lumalamig. Ang boses na lumalabas sa bibig ng bata ay patuloy na tumatawag, Lyra, Lyra. Isang panawagan na tumatagos sa buto. Naaabutan namin siya sa mismong gilid ng tubuhan. Sa sandaling hinawakan ni Dario ang kanyang balikat, ang bata ay bumagsak na parang isang manikang pinutulan ng tali. Nawalan ng malay. Ang boses ay nawala. Ang tanging natira ay ang tunog ng aming paghingal at ang nakakabinging katahimikan ng mga talahib. Kinailangan ang 3 tao para pigilan si Mang Cardo na pumasok sa tubuhan dala ang kanyang itak. Ang galit niya ay nauunawaan ko. Ito ay galit na pinanganak mula sa takot. Isang galit na gusto ko ring maramdaman. Pero alam kong wala itong maitutulong. Dinala namin ang bata pabalik. Habang buhat-buhat ko siya, naramdaman ko kung gaano siya kalamig. Na tila ninakaw ng gabi ang lahat ng init sa kanyang katawan. Ito na ang hudyat, sabi ni Dario nang kami naiwang dalawa sa aking sala. Habang ang buong barangay ay nasa labas, nagbabantay, bumubulong. Hindi na siya nagkokolekta lang ng enerhiya. Sinusubukan na niyang magparamdam. Sinusubukan niyang makipag-usap. At ginagamit niya ang pinaka-inosente sa atin. Tumingin ako sa kwaderno ni Mama na nakabukas pa rin sa mesa. Hindi natin siya pwedeng labanan ng itak o ng baril, sabi ko. Kung paanong sinimulan ito sa ritual, kailangan din itong tapusin sa ritual. Doon nagsimula ang aming karera laban sa oras. Ang orasan ay ang papalapit na ika-40 gabi mula nang mawala si Tatay Baste. Iyon ang gabing pinakamnipis ang tabing sa pagitan ng dalawang mundo. Ang aming huling pagkakataon. Bumalik kami kay Aling Remedios bago pa man sumikat ang araw. Ang kanyang muka ay mukhang mas tumanda pa ng 10 taon sa loob ng isang gabi. Inilatag namin sa kanya ang plano. Hindi para labanan ang Malakat. Hindi para itaboy ito, kundi para itama ang pagkakamali. Isang ritual ng pagpapagaling. Binuklat ni Aling Remedios ang kwaderno. Ang kanyang mga daliri ay nanginginig habang hinahaplos ang mga pahina. Ang ritual ng pagpapatawad ay mas mahirap kaysa sa ritual ng pagtawag, sabi niya.
Nangangailangan ito ng mga sangkap na may koneksyon sa nakaraan at sa kasalukuyan. 3 ang kailangan. Patuloy niya. Una, isang bagay mula sa nagdulot ng sugat. Tumingin siya sa akin. Isang bagay na personal sa iyong ina. Ang aking isipan ay agad na napunta sa pulseras na nakita ko sa litrato. Ang pulseras na may simbolo. Pangalawa, sabi niya, lupa mula sa kung saan nagsimula ang sugat, ang tubuhan. Ang eksaktong lugar kung saan nawala si Tatay Baste. Ang lugar kung saan isinagawa ni Mama ang kanyang nabigong ritual, ang kanyang nabigong at ang panghuli, bulong niya. Ang kanyang mga mata ay puno ng pag-aalinlangan, ang pinakamahirap sa lahat. Ang bulong na binigkas ng malinaw. Kailangan mong tawagin ang tunay na pangalan ng diwata. Ang pangalan nito bago pa man ito naging malakat. Kailangan marinig niya ang kanyang sarili, hindi ang kanyang galit. Isang malaking problema. Paulit-ulit naming binasa ang kwaderno pero wala doon ang pangalan. Tanging diwata ng lupa o tagapag-alaga. Habang si Dario at Aling Remedios ay abala sa paghahanap, ang 2 unang sangkap ay naging aking responsibilidad. Una, ang pulseras. Hinalughog kong mukulisan kung muli ang baul, bawat sulok, bawat tupi. At doon, sa ilalim ng isang lihim na kompartimento, nakita ko ito. Ang maliliit na itim na buto ay malamig sa aking palad, at ang simbolo sa gitna ay tila kumikinang sa dilim. Isinuot ko ito. Nagbigay ito ng kakaibang pakiramdam ng bigat at lakas. Pagkatapos, ang lupa, nagpunta ako sa tubuhan mag-isa. Sa gitna ng hapon, dala ang isang maliit na pala. Ang sikat ng araw ay tila hindi tumatagos sa mga makakapal na talahib. Ang katahimikan dito ay iba. May bigat, may nagmamasid. Humanap ako ng isang lugar kung saan ang mga talahib ay tila yumuyuko palayo na parang may isang bagay na mabigat na regular na dumadaan. Lumuhod ako. At sa sandaling dumikit ang aking mga daliri sa lupa. Naramdaman ko ito. Isang lamig na tumagos hanggang sa aking buto. Malamig na parang yelo kahit na tirik ang araw. At isang tunog. Isang mahinang paghinga sa likod ng aking tainga. Hindi ako lumingon. Mabilis akong kumuha ng isang dakok ng lupa, inilagay sa isang supot at tumakbo ako nang hindi lumilingon. Ang aking puso ay kumakaripas. Ang tunog ng paghabol ay nasa aking isipan lang. O baka hindi. Pagbalik ko sa bahay ni Aling Remedios, pawis na pawis at hingal na hingal. Nakita ko silang 2 ni Dario na nakatingin sa isang pahina sa simula ng kwaderno. Wala dito ang pangalan, sabi ni Dario, isang pagkadismaya sa kanyang boses. Ngunit si Aling Remedios ay nakangiti ng mapait. Wala nga, sabi niya, dahil hindi ito nakasulat bilang pangalan. Itinuro niya ang isang tula, isang maikling tula, na akala ko'y isang simpleng panalangin lang. Sa lupang uhaw o butuin ng umaga, ang iyong liwanag, aming iisang oyayi, bulong ni Aling Remedios. Isang kantang pampatulog na isinulat ng iyong ina para sa espiritu. Itinago niya ang pangalan sa loob ng isang tula. Isang pangalan na tanging isang taong may pusong naghahanap ng kapayapaan ang makakaintindi. Tala. Isang napakagandang pangalan para sa isang bagay na nagdulot ng ganitong klaseng lagim. Hawak ko na ngayon ang pulseras sa aking braso, ang lupa sa aking bulsa,
at ang pangalan sa aking isip. Kumpleto na ang mga sangkap. Pero habang papalubog ang araw, isang tanong ang bumabagabag sa akin. Handa na ba ako? Dumating ang ika-40 gabi kasama ang unos. Parang isang masamang biro ng tadhana. Ang langit ay muling nagngalit, ang hangin ay muling humagulgol, at ang ulan ay muling humagupit sa aming bubong na yero. Parang bumalik ang gabi kung kailan kinuha si Tatay Baste. Isang buong siklo ng takot. Ang buong barangay ay isang malaking libingan. Walang ilaw sa mga bintana. Walang buhay sa mga kalsada. Ang mga pinto ay mahigpit na nakasara, nababalot sa katahimikan, sa mga kandado at dasal. Lahat sila'y naghihintay kung ang umaga ay sisikat pa para sa aming lahat. Nakatayo kaming tatlo sa gilid ng tubuhan, sa hangganan ng aming mundo at ng mundo niya. Si Aling Remedios ay may dalang maliit na palayok na umuusok. Ang amoy ng sinusunog na insenso ay pilit na nilalabanan ang amoy ng basang lupa at nabubulok na mga talahib. Si Dario ay nag-aayos ng kanyang mga kakaibang aparato. Yakuwadang taypayom, mga speaker na nakatutok sa tubuhan at isang mikropono para sa akin. Lahat konektado sa isang makina na may mga kumikislap na ilaw. At ako, nakatayo ako sa gitna nila. Nararamdaman ko ang bawat patak ng ulan na parang maliliit na piraso ng yelo. Ang basag na agimat sa aking bulsa ay tila may sariling buhay. Kalahati mainit, kalahati malamig. Matampa at dahil dito, ang aking paningin ay naglalaro sa akin. Sa bawat pagkidlat, sa isang saglit na liwanag, nakikita ko siya, si Tatay. Ang kanyang mga paay kinakaladkad palayo. Sa ugong ng hangin, naririnig ko ang bulong ni Mama. Anak, patawad. Nanginginig ang aking mga tuhod. Ang takot ay isang lasong gumagapang sa aking mga ugat. Paano ko ito gagawin? Isa lang akong bata. Isang batang nagkamali. Isang batang nauliyay. Baste, sabi ni Aling Remedios, ay kes kanan di bangani, si. Ang kanyang boses ay mahinahon sa gitna ng unos. Huwag mong pakinggan ang takot. Pakinggan mo ang iyong dugo. Ang lakas ng iyong ina ay nasa iyo. Tumingin ako sa kanya. Pagkatapos ay kay Dario, na tumango sa akin ng may pagtitiwala. Hindi ako nag-iisa. Hinawakan ko ang pulsera sa aking braso. Ang maliliit na itim na buto. Ang simbolo. At sa paghawak ko dito, isang kakaibang init ang dumaloy sa akin. Hindi na ito isang bigat. Isa na itong angkla. Ang pamana ng aking ina ay hindi isang sumpa. Isa itong sandata. At hindi na ako natatakot dito. Tumango ako. Handa na ako. Ang katahimikan ay bumalik tulad ng dati, biglaan. Ang hangin ay huminto. Ang ulan ay naging ambon. Pati ang kulog ay natigil. Ang buong kalikasan ay huminga ng malalim at pagkatapos ay huminto sa paghinga. Nararamdaman namin ito. Ang presensya. Ang pakiramdam na may 1,000 mga matang hindi nakikita. Lahat nakatutok sa amin mula sa kadiliman ng tubuhan. Ang amoy ng nabubulok na Mia ay naging mas matapang, mas nakakasuka. Ngayon na, bulong ni Dario, iniabot sa akin ang mikropono. Itinaas ko ito sa aking bibig. Ang metal ay nagyayelo. Kinuha ko ang supot ng lupa mula sa aking bulsa. Inihanda ko ang pangalan sa aking isipan. Pumikit ako.
at binuksan ang aking bibig. Ngunit bago pa man lumabas ang pangalan, isang atungal. Hindi ito sigaw ng tao. Hindi ito dagundong ng hako ng mamang hayop. Ito ay isang tunog na nanggaling sa puso ng lupa, puno ng 100 taon ng galit at kalungkutan. Isang tunog na yumanig sa hangin at sa aming mga kaluluwa. At mula sa gitna ng tubuhan, isang anino ang bumangon. Dahan-dahan. Palaki ng palaki. Mas mataas pa sa mga talahib. Mas mataas pa sa mga puno sa di kalayuan. Isang figura ng baluktot na kadiliman. Isang uling na mantsa laban sa kulay-abong kalangitan. Ang ulo nito'y yumuko at naramdaman namin ang titig nito. Isang titig na puno ng walang hanggang pagkauhaw. Nandito na siya. Nakaharap sa amin ng malakat. Ang takot ay isang pader na biglang itinayo sa harap ko. Ang aking lalamunan ay nagsara. Ang mga salita ay nawala. Ang tanging nagawa ko ay ang tumitig sa bangungot na nagkatawang lupa sa aming harapan. Ang anino ay gumalaw at isang mahabang braso, payat na parang sanga. Ang itinaas nito na tila itinuturo ako. Isang nakakabinging ugong ang biglang pumunit sa katahimikan. "Ngayon na, Baste!" sigaw ni Dario. Pinindot niya ang isang buton sa kanyang makina. Mula sa mga speaker na nakatutok sa tubuhan, isang matinis at paulit na tunog ang umaling-aungaw. Isang sound frequency na idinisenyo para guluhin ang mga espiritu. Ang anino ay umuurong na tila nasasaktan. Ang atungal nito ay naging isang mahinang ungol. Ito na ang pagkakataon ko. Pumikit ako. Pilit na iwinaksi ang imahe ng halimaw. Sabakamas sa halip, ang aking isipan ay naglakbay. Sa alaala ng aking ina, na isinakripisyo ang lahat. Sa maalaalatan ng aking lolo na nagbigay ng lahat. Hindi ito para sa akin, ito ay para sa kanila. Huminga ako ng malalim at nagsalita sa mikropono. Ang boses ko, pinalakas ng mga speaker ni Dario, ay umalingaw-ngaw sa buong kaparangan. Matatag, malinaw, walang bahid ng takot. Tinatawag kita, hindi sa galit, simula ko, kundi sa pangunawa. Ibinuhos ko ang lupa mula sa supot sa aking paanan, ang malamig na lupa ng tubuhan. Sa ngalan ni Lyra, sabi ko, itinaas ang aking braso na may pulseras. Ang anak ng lupang ito, kinikilala ko ang kanyang pagkakamali. Kinikilala ko ang sakit na idinulot nito sa iyo. Ang atungal ng malakat ay huminapa. Ang anyo nito ay tila bahagyang nanginig na parang usok na hinahangin. Hindi ka isang halimaw, patuloy ko. Ikaw ay isang tagapag-alaga na nasaktan, isang kaibigan na kinalimutan, isang pangako na napako. Ang bawat salita ay nagmumula sa aking puso. Hindi ito isang ritual na isinaulo. Ito ay isang pag-amin, isang paghingi ng tawad. Tinitigan ko ang anino, ang baluktot na figura ng kalungkutan. At sa unang pagkakataon, hindi takot ang naramdaman ko, kundi awa. Itinaas ko ang mikropono sa huling pagkakataon. Huminga ako ng malalim at binigkas ko ang pangalan, hindi bilang isang utos, kundi bilang isang paanyaya. Ang pangalan mo ay hindi malakat, sabi ko ng malinaw at may paggalang. Hindi ka ang naglalakad sa pagitan. Ang pangalan mo ay Tala. Sa sandaling lumabas ang pangalan sa aking bibig.
Sa sandaling umaling-awngaw ito sa buong tubuhan, isang liwanag ang sumabog mula sa figura. Hindi isang marahas na pagsabog, kundi isang malumanay na paglalaho. Ang nakakabinging atungal ay napalitan ng isang buntong hininga. Isang mahaba at malalim na buntong hininga na puno ng 100 taon ng pagod. Ang anyo nito ay nagsimulang magbago. Ang baluktot na figura ay unti-unting umunat. Ang mahahabang braso ay umikli. Ang nakakatakot na anino ay unti-unting naglalaho na parang hamog na tinutunaw ng araw, at sa isang saglit, sa gitna ng naglalahong liwanag, nakita ko sila. Hindi malinaw. Parang isang imahe sa ilalim ng tubig, ngunit nandoon sila. Ang isang babaeng may mahabang buhok, nakangiti, ang aking ina, at sa tabi niya, isang matandang lalaki na kumakaway, si Tatay Baste. Hindi sila mukhang malungkot. Sila ay payapa. At pagkatapos, tulad ng liwanag, sila rin ay naglaho. Ang unos ay biglang huminto. Ang hangin ay naging isang marahang haplos. Ang ambon ay tumila. At ang buwan, sa unang pagkakataon, ay sumilip mula sa likod ng makakapal na ulap. Ang liwanag nito'y parang pilak na bumuhos sa tahimik na tubuhan. Nawala na siya. Nawala na ang anino. Nawala na ang takot. Ang tanging natira ay ang amoy ng basang lupa, ng insenso, at ng kapayapaan. Nabitawan ko ang mikropono. Ang aking mga tuhod ay bumigay at napaluhod ako sa basang damo. Doon, sa ilalim ng liwanag ng buwan, sa gitna ng katahimikan, ako'y umiyak. Hindi dahil sa takot o sa lungkot, kundi dahil sa wakas, tapos na. Ngunit habang nakaluhod ako, isang huling tunog ang umabot sa aking pandinig, hindi mula sa mga speaker, hindi mula sa hangin. Ito'y isang bulong na tila ipinadala ng direkta sa aking isipan. Isang salita, malinaw, mahinahon, puno ng pasasalamat. Salamat. At pagkatapos, wala na. Tanging ang katahimikan, isang tunay at payapang katahimika. Ang umaga pagkatapos ng unos ay may dalang liwanag na hindi ko pa nakikita dati. Ang araw ay sumikat hindi bilang isang nagniningas na bola ng apoy, kundi bilang isang mainit at banayad na yakap. Ang hangin ay sariwa, amoy malinis na lupa at basang dahon. Ang barangay ay dahan-dahang nagising. Isa-isang bumukas ang mga bintana. Lumabas ang mga tao sa kanilang mga tahanan. Hindi sigurado. Nag-aalinlangan. Na tila mga hayop na lumalabas sa kanilang lungga pagkatapos ng isang mahabang bagyo. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pagod, ngunit ang takot sa kanilang mga mata ay wala na. Si Dario ay nagliligpit na ng kanyang mga gamit. Ang kanyang mga aparato ay maingat na niyang ibinalik sa mga itim na maleta. Wala nang kumikislap na ilaw, wala nang umuugong na metro. Tahimik na, sabi niya. Hindi tumitingin sa akin. Balik na sa normal ang lahat ng readings. Tumayo kami sa labas ng aking bahay, sa ilalim ng sikat ng araw. Ang pakiramdam ay kakaiba. Pagkatapos ng napakaraming gabing puno ng tensyon at takot, ang katahimikan ng umaga ay halos nakakabingi. Saan ka pupunta? Tanong ko. May iba pang mga kwento. Sagot niya, isang maliit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Mga bulong sa ibang mga probinsya. Pero sa tingin ko, dito muna ako sa malapit.
Baka kailanganin mo ng tulong sa pag-aayos. Hindi na niya kailangang sabihin. Ang aming pinagdaanan ay lumikha ng isang ugnayan na mas malalim pa sa pagkakaibigan. Inabot niya sa akin ang isang maliit na piraso ng papel. Isang numero ng telepono. Kung sakaling may marinig ka ulit sa katahimikan, sabi niya. Tinapik niya ang aking balikat. Isang kilos ng paggalang at pagkatapos naglakad na siya palayo. Ang kanyang itim na sasakyan ay dahan-dahang nawala sa dulo ng kalsada. Pumasok ako sa bahay. Ang amoy ng insenso at takot ay napalitan na ng amoy ng kape. Si Aling Remedios ay nasa kusina, naghahanda ng almusal. Tiningnan niya ako. Ang mga mata niya'y hindi na puno ng babala, kundi ng pagmamalaki. Ang iyong ina at ang iyong lolo, sabi niya ng mahina, payapa na sila. Sa buong araw na iyon, tinulungan ako ng mga kapitbahay na maglinis. Ang bawat isa'y may dalang pagkain, may dalang tulong, may dalang ngiti. Walang nagtanong kung anong nangyari. Tila lahat sila'y nakaintindi sa isang paraang hindi na kailangan ng mga salita. Ang bangungot ay tapos na. At iyon lang ang mahalaga. Nang gabing iyon, nag-iisa na ako. Umupo ako sa harap ng aming maliit na altar. Kinuha ko ang basag na agimat mula sa aking bulsa at maingat itong inilapag sa tabi ng litrato ni Tatay Baste. Pagkatapos, hinubad ko ang pulseras na may simbolo mula sa aking braso at inilagay ito sa tabi ng litrato ni Mama. Ang pamana at ang pananggalang. Magkasama na sila sa wakas. Hindi na ako nakaramdam ng lungkot. Hindi na rin takot. Ang nararamdaman ko ay isang malalim na kapayapaan. Isang pagtanggap. Lumabas ako sa beranda at umupo sa dating upuan ni Tatay. Tumingin ako sa tubuhan. Hindi na ito isang lugar ng lagim. Isa na lang itong bukirin, isang bahagi ng lupang nagbigay buhay at kumuha nito. At habang papalalim ang gabi, isang tunog ang nagsimulang bumalik. Mahina sa simula, isang kuliglig. Pagkatapos, isa pa. At isa pa, hanggang sa ang buong paligid ay napuno ng kanilang kanta. Isang pamilyar, nakakampanteng koro. Ang tunog ng isang normal na gabi sa probinsya. Ang tunog ng buhay na nagpapatuloy. Napangiti ako. Isang tunay na ngiti sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon. Ipinikit ko ang aking mga mata at nakinig sa musika ng gabi. Nahanap ko na ang katahimikan. Hindi sa pagkawala ng tunog, kundi sa pagbabalik ng mga tamang tunog.